Ako si Lyra, isang simpleng estudyante sa isang pampublikong high school dito sa probinsya. Hindi ako sikat, tahimik lang ako sa klase at bihirang makipag-usap sa iba. Sanay na akong hindi napapansin. Pero sa bawat sulok ng eskwelahan, may isang nilalang na tila ako lang ang nakakakita. Isang engkantong itim. Nagsimula ang lahat noong unang taon ko sa high school. Papalubog na ang araw at ako lang mag-isa sa likuran ng eskwelahan. Doon ko unang nakita ang aninong iyon, matangkad, payat at balot ng itim na usok. Wala siyang mukha pero ramdam ko ang titig niya. Tumayo ako, natigil, hindi makagalaw. Nang kumurap ako, nawala siya. Inisip ko na baka guni-guni lang iyon. Pero araw-araw siyang sumunod. Sa klase, sa pasilyo, sa CR, lagi siyang naroon. Dumadaan sa gilid ng aking mga mata. Pero tuwing sinasabi ko ito sa mga kaklase, wala silang nakikita. Sinasabi nilang wala akong dapat ikatakot, pero alam kong mali sila. Isang araw habang nakatingin ako sa salamin, sa CR, nakita ko siyang muli. Hindi na siya basta anino sa likuran. Lumapit siya, ang itim na usok niyang tila umaagos patungo sa akin. Nagising ako sa matinding takot at tumakbo palabas ng CR, halos mabuwal. Hindi ko alam kung saan tatakbo, pero alam kong kailangan kong makalayo. Bumalik ako sa classroom namin, basang-basa ng pawis at nanginginig. Pero wala pa ring nakapansin sa akin. Para akong hindi naririnig ng mga teacher, ng mga kaklase. Walang kahit sino ang tumingin o tumugon sa akin. Pakiramdam ko'y nawala ako sa mundo nila. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naramdaman kong naroon na naman siya. Nasa gilid ng kama, nagmamasid. Araw-araw, gabi-gabi, palapit siya ng palapit. Hindi na ako nakakatulog, hindi na ako makakain ng maayos. Para akong patuloy na nawawala sa realidad. Hanggang isang gabi, may narinig akong kumakatok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko at bumungad ang isang matandang babae na hindi ko kilala. Mahinahon ang kanyang boses at ang mga mata niya ay tila may alam na hindi ko pa natutuklasan. Alam ko ang nakikita mo, anak, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Nakikita mo rin po siya? Tumango ang matanda. Oo, hindi ikaw ang una niyang sinundan, pero may paraan para mawala siya. Nag-alinlangan ako. Ano pong gagawin ko? Labanan mo siya. Hindi siya makapananatili kung hindi mo siya papapasukin. Sa puntong iyon, tila nabuo ang connection ng mga nangyayari. Mula nang mapansin ko siya, palagi akong takot. Palaging tumatakbo palayo, palaging natatalo. Pero kung ang tanging paraan para mawala siya ay ang harapin siya, kailangan kong subukan. Pagsapit ng gabi, muling dumating ang itim na engkanto, lumalapit na naman sa akin. Pero imbes na matakot, tumayo ako, hinarap siya. Hindi na ako natatakot sa'yo, sabi ko kahit nanginginig pa rin ang katawan ko. Nakita ko siyang huminto. Ang usok sa paligid niya ay tila humina at naramdaman kong bumagal ang kanyang paglapit. Alam ko kung sino ka, sabi ko, kahit hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Hindi kita papapasukin, hindi mo ako madadala. Sa mga salitang iyon, biglang nag-iba ang aura ng engkanto. Ang kanyang anyo na dati tila isang makapal na anino ay nagsimulang magbago. Unti-unti siyang naging transparent hanggang sa halos hindi na siya makita. At sa huling sandali, isang matinis na tunog ang narinig ko bago siya tuluyang naglaho. Tila lumuwag ang dibdib ko, para bang nawala ang bigat na matagal nang nakapatong sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong ako ay muling naging bahagi ng mundo. Kinabukasan, bumalik ako sa eskwelahan. Walang aninong sumusunod sa akin. Walang presensyang bumabalot sa akin ang takot. Nagsimula akong mapansin ng mga kaklase ko, ng mga teacher.
Bumalik ako sa dati kong buhay. Pero sa isang sulok ng isip ko, alam kong hindi siya tuluyang nawala. Naghihintay lang siya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit ngayon, ang lalong ko kaman ang yawanan ay hindi yun. Alam kong may kapangyarihan ako laban sa kanya and hindi ko siya hahayaang bumalik. Ang itim na anino ay maaring umalis pero hindi siya nakakalimot. Naghihintay lang siya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit ngayon, ang lalong ko kaman ang yawanan ay hindi yun. Alam kong may kapangyarihan ako laban sa kanya and hindi ko siya hahayaang bumalik. Ang itim na anino ay maaring umalis pero hindi siya nakakalimot.